Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben, nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. Never miss po yan. Ngayong araw na ito, naisip pong ikwento sa inyo yung nung ako ay nasa active na military service. Alam niyo, meron akong napanood na mga news tungkol sa dalawang magigiting na municipal mayor o city mayor dito sa ating bansa. Ay ako sanang ikwento ito dahil masyadong politika, pero alam nyo, nakaka-relate ako dito sa dalawang tao na ito dahil meron silang advocacy. Maganda po yung advocacy nila at nakikita naman, pero hindi masyadong sinusulat ng traditional media na ito. Itong mga ginagawa nila. Ang binabanggit ko po ay dalawang city mayors. Isa, yung mayor po ng Baguio City, si City Mayor Benjamin Magalong. Si Mayor Magalong, siya ay graduate ng Philippine Military Academy at naging general siya ng Philippine National Police. At pagka-retire niya, sumabak siya sa politiko at nanalo siya na bilang city mayor ng Baguio City. At ang tingin ko, second term na niya ngayon. At ang advocacy niya ay pinapakita niya at naiimbitahan siya na magsalita sa mga ibang mayors sa ating bansa. At ang advocacy niya ay ini-expose niya yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ito yung mga sinasabing commission, kickback, kung ano-ano pa. Ito yung sinasabi nila na yung budget na para sa isang proyekto ay hindi naman napupunta 100%. Nahahati po yon. Merong percentage na binubulsa ng mga kontraktor, yung mga engineers, at iba-iba pa. Kaya nagkakaroon tayo ng substandard na mga proyekto na palagi paulit-ulit na lang na ginagawa kada taon. So ito po yung ginagawa niya. Ini-expose niya kung saan yung nanggagaling yung commission, kung magkano ang tinatanggap ng si ganito na involved sa isang proyekto. Sa kabilang dako naman, sa Metro Manila, may isang city mayor din na very, very active sa kanyang advocacy. At ito ay nakikita ko sa kanyang mga interviews sa social media. Hindi po lumalabas ito sa traditional media Nakikita ko lang sa social media, sa YouTube channel, sa Facebook, and other outlet or platforms. Meron ako napanood na dalawang videos niya by the way, siya po si City Mayor ng Pasig, si Mayor Vico Soto. Kilala nyo naman yung Vico Soto. Anak siya ng dalawang artista at sikat sa cinema at saka sa TV. At anak siya ni Connie Reyes at saka ni Vic Soto ng Tito, Vic and Joey. So si Tito naging senator, si Vic nasa television siya at saka mga endorsement at very active siya. Nakita ko yung paano naging mayor si Mayor Vico Soto at ito na yung second term niya at in-explain niya kung ano yung ginagawa niya na pagbabago sa kanyang syudad sa Pasig. At talagang na-impress ako at bumabalik uli yung aking pagiging isang camp commander
ng Campo Aguinaldo at saka yung Fort Bonifacio. Alam po ninyo, hindi naman sa pagmamayabang, ako lang po ang naging general at naging 2 beses na nag-camp commander. Nung una, nag-camp commander ako sa Fort Bonifacio, and then pagkatapos ko ng almost 1 year, nalipat ako sa Camp Aguinaldo at naging camp commander din ako. At alam niyo, yung kampo ay parang isang syudad na rin kasi kumpleto doon. May mga tao, dinadaanan, may problema sa basura, may problema sa mga may sakit, sa mga active at saka mga dependents na mga opisyal at saka mga sundalo. Problema mo rin yung housing ng mga sundalo at saka mga officials. And siyempre, meron kaming grocery, meron kaming medical center, kompleto na. At saka traffic enforcement. At saka peace and order situation. So, being the camp commander, para kang isang city mayor doon. You maintain peace and order, you maintain good relationships among the members of the community, at saka cleanliness, beautification, at saka maayos na pamumuhay sa loob ng isang kampo. Alam niyo, masalimuot din yung pag-manage na isang kampo. Meron kang income generating system or process, and at the same time, meron ka rin tinatanggap na suporta ng mga projects, at ito po ay talagang ini-implement mo. At ako noon talagang 100% implementation kasi ako ay closely supervising itong mga engineers namin. Kasi mga engineers namin ay mga official din. At talagang scrutinize ko yung mga vouchers and everything. At dapat 100% at walang naibubulsa o nananakaw ng mga materyales. Dapat lahat-lahat ay napupunta sa isang proyekto. Alam niyo, pag-maintain na lang ng mga kalsada, isang project yan, pagkukolekta ng basura, isang project yan, pagre-repair ng mga quarters. Ito mga quarters na ito yung tinitirhan ng mga opisyal, mga sundalo at kanilang mga pamilya. Habang tumatagal po kasi yung mga quarters na yan, kinakailangan ng repairs. At merong pundo naman na nagagamit para sa mga repairs. At talagang stricto ako dyan. Kinakailangan 100% na yung pundo ay pumupunta sa repair at construction ng isang quarters. So, yun po ang ginagawa ko noon. Walang makakalusot sa akin pagdating dyan. At saka cleanliness naman ay talagang morning and afternoon po yung aking mga sundalo na naglilinis. Ang kaibahan lang kasi doon sa Camp Aguinaldo, mga sundalo ang mga naglilinis. Sa Fort Bonifacio, ito yung mga civilian employees, ng tawag namin is Bonifacio Aid. Mga sila ang naglilinis sa lahat ng kalsada, streets at mga buildings sa loob ng kampo. Meron din po kami post engineer na sila po nagre-repair ng mga bagay-bagay sa loob ng kampo. Electricity, water supply, talagang problema ko lahat yan at ako ay nagmamanage sa mga ganyan. So, maalala ko ito nire-relate ko itong magagaling na mayors natin na ang kanilang advocacy is good governance, na dapat ay tinatanggal yung corruption, tinatanggap yung politics sa pag-i-employ ng mga empleyado sa city government. At alam niyo, pag natalo isang kandidato, yung mga contractual na in-employ, tatanggalin yan, papalitan ng mga bata, ng mga nanalo,
paulit-ulit na lang yung nangyayari at saka na nababastos o nabababoy yung mga kontrata at saka mga projects sa isang syudad. Alam niyo, very revealing po yung interview ni Mayor Vico Soto at ilalagay ko sa baba yung description, yung link para makita ninyo. Medyo matagal yung kanyang interview at panoorin nyo kung ano yung mga ibig kong sabihin. At talagang makikita mo talaga yung galing itong taong ito. At may sistema, may proseso. Talagang magaling siya. Akalain mo, ang ginawa niya, tina-screen niya yung mga tao niya para mag-qualify sila na mapilapan yung plantilla position sa gobyerno. At nung qualified sila, prinumot pa niya at dinagdagan ang kanilang sweldo. At ngayon, permanente na sila. So, ganun po. Maganda po yung kwento niya kasi, siyempre, bagito siya. Yung dati niyang kalaban, matagal nang, naghahari sa Pasig. Alam niyo, pag-retire ko, naging residente ako ng Pasig. Meron akong konting negosyo noon doon. At nandun yung aking team na mga tumatakbo. Meron akong nirerentahan na building doon at opisina. At nagtagal din ako. Palagay ko, umabot din ako ng 3 taon na tumira doon at naging citizen at resident ng Pasig. At ako po ay nagbabayad ng taxes dahil nandun yung negosyo ko. At sa mga kwento ni Mayor Vico Soto, natutuwa ako at nagbabago yung anyo at kalakaran ng Pasig City. So, yun lang po ang may kwento ko ngayong araw na ito dahil dito sa mga video contents or interview sa itong mga mayors na ito. Wala lang kasi akong ma-research na interview kay Mayor Benji Magalong para may lagay ko sa link. Pero itong si Mayor Vico Soto, meron akong nakita na 2 video contents sa YouTube channel at ito ang ilalagay ko sa link description ko. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Salamat sa inyong pagtangkilik itong YouTube channel na ito at ako'y natutuwa po at unti-unti pong nadadagdagan ang aking mga subscribers. At kahit isa-isa lang, okay lang sa akin yan. At ito ay meron na naman akong exercise sa aking utak na naikwento sa inyo at nirakol ko sa sarili ko dahil sa manakalipas na aking mga posisyon nung ako po ay nasa active na serbisyo ng Philippine Army. Salamat po at shoutout po sa aking mga subscribers at magandang hapon sa inyong lahat. Bye!